galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan, kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po? Nako, sana po nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw na ito. At nawa stress-free, no, na wala tayong stress, no? Sa bagay, paggising pa lang natin sa umaga, stress na eh. Pero dapat smile lang tayo kahit ano pang bigat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ngiti na lang tayo. Ngayong araw na ito, June 27, ito po ay ang pagdiriwang ng Pride Parade. Balik lansangan para sa pag-ibig na walang limitasyon at karapatang para sa lahat. Kaya ihanda na ang mga makukulay na bandera at kasuotan na may disenyong bahaghari na sumisimbolo ng sa mga LGBTQ. Para sa mga LGBTQ, alay po ako and congratulations sa inyo. Ilang araw na lang, matatapos na po ang buwan ng Hunyo. Patapos na po ang second quarter of the year na 2026 at papasok na po ang buwan ng July. At magsisimula na po ang third quarter of the year. Ibig sabihin, Hulyo na. Kalahati na ang taong 2026.
Ay nako, ito pong papasok na July, mahalaga po para sa aming mga nagtatrabaho dito sa DZRH. Kasi sa July 15, syempre pa, pagdiriwang na ang ika-87th year anniversary ng DZRH. Tunay pong kauna-unahan sa Pilipinas mula 1939 hanggang ngayong 2026 na kahit noong pang unang panahon o panahon ng pandemic rather ay patuloy ang paghahatid sa atin ng lahat ng serbisyo mula sa pagbabalita, sa entertainment, sa mga drama hanggang sa pagtulong sa ating kapwa. Yan po ang DZRH na handang tumulong. Andyan ang ating mga operation tulong at syempre sa pamumuno ng ating presidente na si Ginoong Junik Dao, talaga namang maganda ang patakbo ng ating DZRH or MBC, Manila Broadcasting Company. Parang kahapon lang po sinalubong natin ng bagong taon. Ang mga pangako sa sarili, ang mga mithiin, ang mga bagong simula na ipinangako natin gagawin natin. At ngayon, nasa gitna na tayo, kalahati na ng taong 2026. Tayo ba nakapagmuni-muni na? Ano na ba ang nangyari sa atin sa loob ng 6 na buwang nagdaan? Natanggap ba natin ang mga pangarap na sinimulan natin noong January, yung ating mga New Year's resolution? O may mga bagay tayo na naiwang nakabitin? Mga desisyong hindi pa natin ginagawa, ay mga pangako natin wala pa rin ginagawa. Mga tao na hindi pa rin natin kinakausap at pinatatawad. Mga pangarap na naiwang pangarap pa rin up to now. Huwag tayong manghinayang. Ang kalahating taon na lumipas na nagdaan ay hindi na sayang. Dahil kahit papano, meron naman tayong natutuhan. At isa pa, may natitira pang kalahating taon. So meron pa tayong July, August, September, October, November, December. Sapat yun para magkaroon ng katuparan ng mga pangarap natin bago matapos ang taong 2026. Ang buhay natin ay hindi sumusunod sa mga kalendaryo. Minsan, ang pinakamagandang simula ay nangyayari hindi January o hindi Enero, kundi sa isang ordinaryong Huwebes o sa isang ordinaryong Sabado o kaya June. Habang nakikinig ka sa radyo at nag-iisip kung may pagkakataon ka pa. Siyempre, lagi namang meron at dapat hindi nawawalan ng pag-asa. Paalala ito na naman ako paalala po dahil po nag-uulan ngayon, nauuso na naman ang iba't ibang sakit. Andyan ang dengue, chikungunya, malaria at yellow fever. Dala ito ng mga lamok na namamahay sa mga naimbak na tubig dala ng ulan. Marami na ang mga nagkakasakit kaya naman ingat po tayo at karamihan sa mga nagkakasakit yung mga bata. Kaya please po, linisin po natin ang ating paligid. Yung mga naiipong tubig ulan sa paligid natin, kung pwede po ay itapon na lamang natin. Kasi dyan nagsisimula ang mga itlog ng lamok o yung mga kiti-kiti kung tawagin. At hindi natin alam kung ito'y may dalang dengue, chikungunya o kaya malaria or yellow fever. Kaya ingat po. Yung ibang sakit naman ay posibleng makuha din kapag lumusong naman sa baha. Yun yung alipunga. At ang nakakatakot dito ay yung leptospirosis. At ay meron pang tetano Ang leptospirosis po, nakamamatay yan. Galing ito sa ihi ng daga. Kaya yung mga lumulusong sa baha, tiyakin na nakasuot kayo ng bota o nakabobota kayo. At please po sa mga bata o sa mga kung sino man dyan, huwag natin gawing swimming pool ang tubig baha. Okay? Kahit sabi mo pang malinis o mabuti na po yung maingat. Huwag tayo mag-swimming dyan. Pumunta kayo sa dagat o kaya makiligo kayo kung sino merong swimming pool dyan. O siya, magbasa na po tayo ng ating first letter of the day. Ate Raquel,
Gloria po ang aking pangalan. 49 years old. Isa po akong OFW or Overseas Filipino Worker. 9 na taon po akong nagtrabaho bilang isang caregiver sa Qatar. Napakahirap po sa aming mag-asawa ang maghiwalay para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ng aming 2 anak, sina Ana at Marco. Hindi po ito naging madaling desisyon, ngunit wala kaming ibang pagpipilian noon. Malaki po ang aming utang at ang kita namin sa trabaho hindi sapat. Kaya't ang magkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa abroad, agad naming napagdesisyonan tanggapin ang oportunidad na ito. Totoong sakripisyo para sa aming mag-asawa. Noong unang umalis ako, ang aking mga anak ay 8 and 11 years old pa lamang. Iniwan ko sila sa aking ina habang ang asawa ko naman na si Ernesto ay nagtatrabaho bilang electrician sa probinsya kasi malaki po ang offer sa kanya doon kaya tinanggap naman ng asawa ko ang trabaho doon kaya pareho po kami na malayo sa aming mga anak. Sa 9 na taong pagtatrabaho ko abroad, maraming bagay ang napalampas ko. Lagi kasing Pasko lamang ako tuwing nakakauwi. Kaya't yung mga importanteng pangyayari sa buhay ng pamilya ko, hindi ko naman po nadadaluhan. Tanging sa video na lamang nakikita ang mga importanteng kaganapan sa pamilya ko. Tulad po ng pagtatapos sa high school ng aking anak na si Marco, ang debut ng aking anak na si Ana, kasal ng aking kapatid at higit sa lahat, ang pagkamatay at ang libing ng aking ama. Papayagan naman po ako ng amo ko na umuwi, pero kailangan ako ang gumastos pamasahe ko na pinanghihinayangan ko. Katwiran ko, ipapadala ko na lamang sa kanila ang perang gagastusin ko sa pamasahe ko. Tuwing mag-uusap po kami ng asawa kong si Ernesto, nagtatanungan kami kung kaya na ba naming umuwi at magnegosyo na lang kasama mga anak namin. Pero ang laging ending ng usapan namin ay baka 2 o 3 ang taon pa bago kami parehong makauwi sa aming bahay. Isang gabi po nagring ang cellphone ko, si Marco tumatawag. Masaya ang anak ko na tawagan ako para sabihin pumasa siya sa entrance exam sa isang magandang universidad. Marami kaming napag-usapang mag-ina. Bumubuo ng pangarap ang aking anak. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa amin, sa aming pamilya niya. Kaya nang tinanong niya ako kung kailan ako uuwi, hindi ako nakasagot kaagad, ate. Kaya sabi naman ng anak ko, okay lang ma. Alam ko na naman ang isasagot mo wala ka pang ipon. But no worries ma. Sanay na kami na wala ka dito, na si Lola lang ang kasama namin. At kayo ni Papa nagtatrabaho sa malayo. Hindi na ako kumibo ate, pero may kurot sa aking puso. Sabi ko sa sarili ko, nasanay na ang mga anak ko na wala kaming mag-asawa sa piling nila. Masakit. Dahil lumaki sila na wala kaming mag-asawa sa piling nila. Basta't alam namin na mauunawaan naman kami ng mga anak namin, pero syempre, nasasaktan pa rin kami. Last year, 2025, nagdesisyon akong umuwi. Kahit hindi pa kumpleto ang aming ipon, sabi ko sa sarili ko, sapat na yon. Ang mga anak ko ay nangangailangan na ng presensya ko, hindi lang ng remittance ko. At ang naging buhay ko pagbabalik, hindi madali ata Rachel. Kailangan kong matutunan na muli kung paano maging isang ina physically. Ang pagluluto, ang pakikisalamuha, ang pag-aabot ng kamay. Maraming beses akong nakakaramdam na parang bago akong miyembro ng pamilya sa sarili kong tahanan. Ngunit isang gabi, habang nanonood kami ng TV, tinabihan ako ni Ana. Walang sinabi ang anak ko.
Niyakap lang niya ako. Mahigpit. Tapos maya-maya, lumapit din si Marco at tumabi din sa akin at sumandal sa aking balikat. Dito ko naramdaman ang pananabik ng mga anak ko sa akin at ang pananabik ko rin na mayakap sila. At sa sandaling yun, Ate Raquel, naramdaman ko na nakauwi na ako. Tunay na nakauwi. Kaya po sa lahat ng mga OFW na nakikinig ngayon at nagtatanong ng katulad ng nangyari sa akin, kailan ba ang tamang oras para umuwi? Ang sagot ko po, alam mo kapag oras mo na, at kapag alam mo na, huwag ka nang mag-atubili pa. Ate Raquel, salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Gumagalang Gloria Reyes ng Malolos, Bulacan. Balikan ka namin, Gloria, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano mabilis na makatulog, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon kay Dr. Regent Andre Piedad, bagamat walang aktual na katumbas o basis ang pasma sa usaping medikal, ay may ilang paraan upang malunasan ang pagpapawis ng kamay o paa ng isang tao. Una raw ay sa tulong ng pagmamasahe sa sariling kamay upang maibsan ang pamamanhid nito. Pangalawa ay sa pamamagitan naman ng pagbababad ng kamay o paa sa isang maligamgam na tubig na may asin. At pangatlo ay sa tulong ng tinatawag na herbal steam therapy. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Si Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President, that is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political, it can also be an instrument where the majority
can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. Gloria, ang kwento mo ay nagpapakita ng isang katotohanan na mahirap aminin pero kailangan nating marinig. Ang pag-uwi ay hindi katapusan ng sakripisyo. Ito ay simula ng ibang trabaho ulit. Ang pagiging bago sa sariling tahanan, ang pakiramdam na yon ay hindi kahulugang nabigo ka. Ibig sabihin, nagbago ang iyong pamilya habang wala ka. At ikaw rin ay nagbago. Ang proseso ng pagbabalik ay proseso ng muling pagkilala sa isa't isa. At ang yakap ni Ana, ang pagsandal sa balikat mo ni Marco, walang salita, basta nandoon lang sila sa tabi mo. At yun ang pinakamagandang pagtanggap na maaaring maibigay ng mga anak sa kanilang ina na nagbalik. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang sinasabi. Minsan, ang katawan lang ang siyang nagsasalita. Gloria, maligayang pagbabalik, nandun ka na. At yan ang pinakamahalagang bagay. Salamat sa tapang na ibinahagi mo sa amin ng iyong kasaysayan. Mabuhay ka, Gloria. Okay, ngayon po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At hello sa ating mga kaibigan, sina Maria Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumage Alarcon, Dionisio FSR, Saturnino Laoay Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, si Emma Fernandez, Annalyn Baulita, si Angelo Redaja, Redemsor Escobel, Nora Villapando, Wilma Kenzie Olalia, Ramon Abadillo, Nalin Alarcon, Santos Dorina, Ivy Gutierrez, Ruby at Neil Tamayo, Arnold Duco, Tristan Wyatt V. Gulay, Edelberta Sabanal Roa, Lulu Harabis Tapleras at James Anthony Neal. Okay, eto na tayo. Alam niyo ba na ang edukasyon ay isang importanteng instrumento tungo sa naghihintay na kinabukasan? Ang edukasyon ay tinuturing na pinakamahalagang pamana ng isang magulang sa kanyang anak ay hindi makukuha ni numan. Gaya ng isang susi, ito ang magbubukas ng pinto patungo sa napakaraming pangarap ng bawat kabataan. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan nito? Ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon ang tanging pag-asa natin upang magkaroon ng kabuluhan ng ating buhay at magkaroon ng direksyon. Sa pamamagitan nito na itatama ang mga kamalian ng bawat individual at natutulungan silang mailakad ang kanilang mga paanang tuwid sa tuwid na daan at tamang daan. Ang hangarin ng edukasyon ay maturuan ng mga mag-aaral ng iba't ibang bagay at makapagbibigay ng karunungan sa bawat isa. Karunungan na kailanman ay hindi kumukupas kahit lahat ng bagay sa mundo ay lumilipas. Kakaiba ang nagagawa ng karunungang na ibibigay ng edukasyon sa mga nag-aaral o mag-aaral. Hinuhubog nito ang karakter at paraan ng pag-iisip ng bawat estudyante. Ang edukasyon ang siyang nagtuturo ng mga gintong aral sa bawat isa na nagsisilbing tulay upang magkaroon ng mabuting asal at pag-uugali.
Ito din ang magsisilbing sandigan ng bawat kabataan upang makapaghanap ng magandang trabaho. Higit sa lahat, sadyang napakahalaga ng edukasyon sapagkat ito ang siyang instrumento upang mabigyan ng katuparan ng mga pangarap ng nakararaming kabataan. Ito ang magdadala sa bawat isa tungo sa isang maliwanag at maunlad na pamumuhay sa hinaharap. Kaya't karapat-dapat lamang na bigyang pansin at pagpapahalaga ito. Buksan ang kaisipan sa magandang benepisyong hatid nito tungo sa paggamit ng iyong mga mithiing pangarap. Pahalagahan ang edukasyon sapagkat ito ang magpapaunlad sa pagkatao at antas sa lipunan bilang isang individual. Ito ang makatutulong sa iyo upang magkaroon ng isang matagumpay at matiwasay na pamumuhay. Magbabalik po ang Dear Ate Raquel makalipas ng ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawal pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito po ang pagkaing pangkaisipan sa linggong ito. Padala ni Minerva Padilla ng Pasay City. Hindi huli ang lahat hanggat may araw na sumisinag. At kahit ulap ang langit, naroon pa rin ang araw sa likod nito. Ibig sabihin, kahit sabihin mong natatakpan ng ulap ang araw, nandun pa rin ang araw sa likod nito. Kaya hindi pa huli ang lahat hanggat may araw na sumisinag. Ang pagkain pangkaisipan sa linggo ito ay padala ni Minerva Padilla ng Pasay City. Nais ko pong batiin ang ating mga kaibigan, si Donnie and Cecilia Pestrana ng Roseville, California. At syempre, ang mga kaibigan natin si Arlene Sagon ng Tokyo, Japan, at ang kanyang mother na si Lucy Sagon ng Navota City. Kay Tina Salcedo at Eva Vivar, at kay Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California. At maligayang pakikinig kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Okay, magbasa na po tayo ng ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, Melinda po ang aking pangalan, 33 years old. Gusto ko pong ibahagi ang isang bagay na matagal ko nang itinatago, ang aking desisyon na iwan ang aking trabaho at simula ng isang bagong buhay.
Sa loob po ng 10 taon, nagtatrabaho po ako sa isang BPO company bilang team leader. Mataas ang sweldo, may mga benepisyo, stable sa mata ng ibang tao, maayos ang aking buhay. Ngunit sa loob ko, matagal na po akong pagod. Hindi sa trabaho, kundi sa kung sino ako sa trabaho. Dahil po sa laki ng sweldo ko, marami akong natutulungan. Naibibigay ko sa aking ina mga bagay na hinihiling niya. Pati na rin sa mga kapatid ko, naibibigay ko rin ang mga pangangailangan nila. Pero ang pinakamasakit na sandali ay nang mag-performance review kami at sinabi ng aking manager na very consistent daw ang aking performance. Nararamdaman ko, sa halip na maging proud ako, bakit lungkot na lungkot ako? Dahil ang consistent ay naging hindi na lumalago. At hindi ko alam kung gusto ko nga bang lumago pa ulit o lumago ako doon. Sa totoo lang, Ate Raquel, hindi na ako maligaya sa trabaho ko. Parang hindi na ako na-challenge. Hindi ko po maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kaya nagdesisyon akong umalis. Tinanggap ko ang aking separation pay, nag-ipon ng 6 na buwan, gastos at nagsimulang mag-freelance bilang virtual assistant habang tinutuklas ko kung ano talaga ang gusto kong mangyari sa akin. Siyempre ate, maraming umaaway sa akin. Pati na ang nanay ko, sabi niya, "Anak, bakit iiwan mo isang magandang trabaho? Ano ka ba? Paano na kami?" Yun na po, paano na sila? Hindi ko naman po maipaliwanag sa lahat, lalo na sa nanay ko, ang sagot ko. Ang sagot ko sa sarili ko ay ito, dahil gusto kong malaman kung sino ako nang wala ang titulo na yun. 6 na buwan po ang lumipas. Hindi pa rin ako mayaman. Hindi pa lahat ay malinaw. Ngunit gising na ako tuwing umaga at gusto kong bumangon. Yun ang kailangan ko ngayon para malaman ang tamang desisyon kung ano ba talaga ang gusto kong gawin. Para po sa lahat na nagdadala ng katulad ng katanungan ko, hindi ko sinasabing umalis kayo sa inyong trabaho. Ngunit ito lamang ang sinasabi ko, pakinggan ninyo ang boses na nasa sa loob ninyo. Hindi palagi ito nagkakamali. Listen to yourself. Dapat maligaya kayo sa trabaho ninyo. Hanggang dito na lamang po, Ate Raquel, pasensya na po. Gumagalang Melinda Ocampo ng Pasig City. Balikan ka namin, Melinda, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay. Isang oras
oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy! Bawal yan! Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 hanggang 5 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Melinda, ang tapang ng ginawa mo, ha? Hindi ito pangkaraniwan lamang. Imagine, ang ganda-ganda ng trabaho mo, resign ka. Maraming tao na nakakaramdam ng tulad ng nararamdaman mo. Ngunit, konti lang ang mga kumikilos. Ngunit nais ko rin maging malinaw tungkol sa isang bagay. Ang iyong desisyon ay may kasamang pribilehiyo. Ang separation pay, ang ipon, ang pagkakataon na mag-freelance, hindi lahat ay may ganyang pagkakataon. Hindi katulad mo na may pagkakataong ganyan. Kaya ang kwento mo ay hindi reseta para sa lahat. Ito ay
sarili mong landas. Ngunit ang prinsipyo na nasa likod nito na ang gising at gustong bumangon ay isang mahalagang sukatan sa tamang direksyon. Yun ay totoo para sa lahat. Hindi kailangang umalis sa trabaho para maramdaman yun. Minsan, maliit na pagbabago ang kailangan. Isang bagong proyekto, isang bagong gawi, isang bagong pagkausap sa sarili. Melinda, ingatan mo ang sarili mo at ipagpatuloy mo ang pakikinig sa boses na yon. Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin. Mabuhay ka. Ngayon po, samahan ninyo ako magdasal tayo. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na biyaya na ibinibigay ninyo sa amin. Maaaring may mga araw na hindi po namin namamalayan ito at nakakalimutan namin magpasalamat. Ngunit taus-puso po namin iniaalay ang aming pagmamahal sa iyo. Naway ipagpatuloy mo po ang pagbibiyaya sa amin o pagbibigay sa amin ng grasya sa araw-araw at tulungan niyo po kami na imulat ang aming mga mata at puso para sa katotohanan. Palakasin niyo po ang loob ng bawat Pilipino upang patuloy na lumaban sa araw-araw at naway mapalapit po sa inyo. Kailangan po namin ng inyong tulong upang mapaunlad na ang Pilipinas. Kaming yung mga anak ay nangangailangan ng iyong gabay upang makita kung ano ang mali o ano ang tama sa mali. Lord, heal our land. Sa iyong kapangyarihan, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na magpursige at panatilihin ang kapayapaan sa aming puso upang maibahagi namin ang pagmamahal na kaya naming ipakita sa mundo. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo at basbasan ang mga namumuno sa aming bansa. Gabayan po ninyo ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng inyong nilalang. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po. The glory and honor is yours, dear God. Sa pagtatapos ng Hunyo at pagsalubong sa Hulyo, Panginoon, patnubayan mo kami sa ikalawang kalahati ng taong 2026. Ano man ang hindi namin nagawa, tulungan mo kaming magsimulang muli. Taus-pusong pasasalamat at papuri ang sumayo, Panginoong Diyos, sa pangalan ng aming si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway nakapagbigay aral ang mga liham na binasa natin sa araw na ito. At kung gusto niyo pong magkwento, padala niyo lamang po sa atin dito sa atin sa dearaterraquel@gmail.com. Samahan niyo po ako ulit next week, sa susunod na Sabado. Siyempre, nais ko pong pasalamatan ating mga kasama dito, si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero. Sa ating mga technician naman po, unang-una na si Heath Del Moro, si Ray Taladro at si Melvin Donato. At sa RHTV naman po, si Aljon Besumbre, Mark Cabral, EJ Ayalde at Arnel Tatel. Ako po ang inyong kaibigan Raquel Montesa na nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa loob ng isang oras. At sana po ay maging mabuti tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. Ang hangad ko po ay kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig,
Sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. Na isang kaibigan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw, hunang At linggo. ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas.